Okay, so magto-throwback ako. So, shout out. So, ito yung pumunta kami ng, ano ba yan, inuubo ako. Pumunta kami ng Kizenia, ayan. Hero and Gabby, ayan. Nag-pilot costume pa sila. Very close tong dalawa na to na magkapatid eh. Minsan sinasabihan ng asawa ko na lagi na lang sila nag-uusap kung anong gusto nila in the future, ganyan. So, ito yung first birthday ni Hero. Ayan. First birthday to ni Hero, 1 year old. Hero is so very spoiled talaga to daddy. And also to Lola and Lolo. And also kamag-anakan sa Cebu pag pumunta sila doon. Oh, shout out to taga Cebu. Pag nandoon kami, pupunta yung mga kamag-anakan nila sa Cebu, mag-hi and hello sa kanila. And hindi ako lumalabas ng bahay kasi nahihiya ako sa mga kamag-anakan nila sa Cebu na yung mag-hi and hello ako tas wala ako maiabot sa kanila. So ayun, lagi nila tinatanong bakit ako ayaw ko lumabas. Tapos ayun, sabi ko hindi ako suplada, nahihiya ako kasi sabi ko wala akong mabigay sa kanila and they need the education kasi nakita ko yung lugar sa Cebu parang hindi maayos yung kalagayan nila doon and nung last na pumunta kami bago mag-COVID, nakita ko yung mga tao doon sa gilid ng bundok na walang mga bahay, tas doon lang sila kumakain. And sabi ko, nakakaawa naman. And tinanong ko ang asawa ko, sabi ko, asan ba ang mga bahay niyan? Sabi, dahil binili na yung sa taas ng bundok, pinababa sila. Kaya dyan na lang muna sila maghahanap naman ng mga bahay. Tapos, sabi ko, paano na yan? Sabi ko, may tax sila sa City Hall dito sa may Oslo ba? Paano sila makaka-afford na mga pabahay nila na kubo? Ganyan. Kasi ultimo, ultimo yung ano talaga, ultimo yung kubo ay meron ng census sa Cebu doon sa lugar na yun. So ayun, para naman sa mga taong nakatira doon, hindi ganun kaayos ang kanilang facility or pareho rin sa kung anong kinalakihan ko na lugar na mahirap talaga na maraming mga gangster na mga kapitbahay. So hindi siya healthy or hindi siya maganda para sa bumubuo ng pamilya talaga na lugar. So ayun, kaya lagi kami nag-uusap na hindi namin papalakihin yung anak namin sa Caloocan and siguro ipupush namin, sabi niya, i-push mo na bumalik sa pag-aaral kasi sayang yung university. So ayun, i-push natin na makapasok sa university. So ito yung wedding namin, very simple wedding, ayan. So ayan lang yung yung aking damit and then yung cake na yan, si Daddy ang nagregalo and discounted na yan pero yung price nung cake talaga is nasa 15,000 pesos nung time na yun. So, dahil kilala yung kapatid niya doon na laging bumibili rin ng cake para sa mga taga dito sa Maylagro, sa Fatima. Dahil pag may mga binyag, may mga kasal ganyan, nagre-regalo sila. So, 7,000 na lang raw yung bili niya nito. Pero 15 yung price ng cake. Sobrang founding cake yan. Sobrang laki ng cake na yan. And pina-take out namin lahat yan sa mga kapitbahay. And sinabi ko sa kanya, sabi ko, yung lugar na kinalakihan ko sa Caloocan, sa Cotabato City, parang sa Caloocan din na yung mga gangster na may kaya ang nagbibigay sa amin ng pagkain, ganyan-ganyan.
Nangyari yan sa Cebu eh. Merong isang parang gangster sa Cebu na kinuha sa bahay nila sa may Cebu City, and nalungkot yung mga mahihirap na kapitbahay kasi doon sila parang humihingi ng pera, ganun. So ayun, sa lugar na yon na lumaki ako, ang lola ko lagi ang kumukuha ng 5-6 yan kasi para sa pamasahe, ganyan-ganyan. And meron kami mga kapitbahay na mga gangsta na lagi na lang kumukuha sa lola ko ng pera araw-araw, and pinapaiyak nila ang lola ko, and sinabi ko kapag ako yumaman, iaalis ko sila sa lugar na yon. And sabi ko sa lola ko, tama na ang pag-iyak kasi wala tayong pera. Sabi ng lola ko, pagka-graduate mo ng college, kailangan mong lumikas kasi baka hindi na pera ang kunin, baka ikaw na o yung magiging pamilya mo o yung magiging anak mo in the future na wala na silang kumbaga makukuha o mahuhuthod sa kanilang pangingikil dito mismo sa squatter area. So ayun, ganun din sa Caloocan ang nangyayari nung kaya umiiyak si mama na hindi niya ma-push yung mga driver ng jeep para kasi naging toda siya na dyan na mataas ng toda na malaki magbigay ng kickbacks dyan sa Caloocan. Nagkaroon ng problema sa barangay kasi sabi nila, paano magtatrabaho ang mga jeep driver kung meron nagpa-pounding sa kanila na mas malaki pang binibigay kesa doon sa kinikita nila sa isang araw. So ayun, gusto ko lang clarified kung buhay pa sila and kompleto ang mga ninong-ninang namin. Kung yung asawa ko nagbibigay siya doon sa mga labas, oo, kung sino dyan ang gustong mangutang, kung mga 10,000, 20,000, mga ganyan, ang nagpapautang ang asawa ko at hindi niya pinapabayaran. Kaya nila nasabi na asa na yung James dati at yung Jasmine, parang meron silang naging problema, bakit hindi na sila katulad dati. So ayun lang, ayoko lang kasi sinabi, ito naman yung ito yung year, hindi ko na alam kung anong year nito, 'di ba? Kasi nga nagkakaroon na akong Alzheimer. Lahat nakakalimutan ko, so bumabalik na lang ako sa picture. Hindi ko alam kung anong year ang picture na to, and nung time na yan na hindi ako kumakain talaga and pumayat ako, tapos yung mga kapitbahay namin sa apartment, kapag lumabas ako, lagi nila sinasabi, sabi nga, parang ma'am, parang pumayat kayo, hindi normal ang pagpayat nyo, ganyan-ganyan. And kasi nagbibigay rin kami doon sa bantay na yun, sobra-sobra. Kasi tinanong ko yung mga kapitbahay, sabi ko, magkano ba binibigay nyo sa mga cleaner dito sa lugar na to, and sinabi nung mga Pilipino doon na batang taas nyo magbigay sa mga cleaner at sa mga bantay sa mga building, kami hindi namin sila binibigyan, at kapag umaangal sila sa mga binibigay na konti na 500 pesos sa kumbaga tumatawag raw sila ng pulis para sabihin na tama na raw kasi yun lang raw ang pwedeng ibigay sa kanila. And sinabi ko, hindi, kasi nga kung 500 pesos ang bigayan nyo, kami umaabot pa kami ng mga 3,000 to 5,000, and pag New Year, mas malaki pa ang binibigay namin, lalo na yung asawa ko, malaki talaga siya magbigay sa mga cleaner. And nung time na sabi nila nakikita nilang asawa ko sa ibang lugar, sinabi ng mga bantay na uuwi na kami din, nasaktan kami kasi yung mag-asawa, malaki sila magbigay. Tapos meron naman nagpapanggap na kapitbahay na binibigyan sila ng pera and hindi nila kinukuha, sabi ng kapitbahay, sabi ng bantay, hindi ka nila makakapi ma'am, ganyan-ganyan, kasi kayo ang matagal dito dahil alam nila na teenager pa ako dumating doon sa lugar na yun. So ayun, kung sino ka naninira talaga, wag kami. So ito yung buntis ako na picture, ayan, buntis ako niyan. Siguro ang tiyan ko dyan mga 6 months, ayan. Buntis ako kay Hero, and ito, damit ng asawa ko. Nagtaka rin siya, sabi niya, Bi, asan ang mga damit ko dito sa Caloocan? Sabi ko, ewan ko, sabi ni mama, matagal na raw pina-auction kasi hindi na raw siya babalik ng Caloocan. And nagulat si mama, sabi niya, bakit bumalik si James? Di ba ang gamit niya ay nasa Cavite na? Sabi ko,
kunin natin, sabi naman ni mama, hindi pwede nak, sabi niya. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, naging asawa niya yun. Sabi ko, gusto ko makausap. Sabi niya, hindi nagpapapasok yun ng bisita yun. Tuwing kinakausap lang namin, nasa labas lang kami ng gate at tinaabutan lang namin ang pagkain ng mga bata. Hindi kami tinatrato na maayos kasi ayaw nila ng mahirap. Tapos umiyak si mama. Sabi ko, okay, pilihan na lang ng damit. Tapos ito, sa kapatid niya to na damit. Nag-away kami. Sabi ko, huwag niyong pahiramin ng damit kasi kaya kong bumili ng damit, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni mama, ano ba yan? Tama na yan kahit damit pinag-aawayan niyo. Sabi ko, ayoko kasi siya pahiramin kasi nga malaki ang sahod na niya sa company at number 1 siya doon and hindi niyo na-appreciate yun. And para siyang pulubi dito na pahiramin niyo damit, pahiramin niyo pants, pahiramin brief, pahiramin sapatos, medyas, ganyan. And then, sinabi na naman ng mga kapatid niya na, wow, iba na, mabilis na siya magsalita, hindi na pang Mindanao talaga magsalita. Dahil nung bagong dating ang bagal ngayon, marunong nang sumagot, ganyan. Sabi ko, hindi kasi, sabi ko, saan yung damit niya, ganyan, ganyan. Sabi, pina-auction nung nandoon sa nakasama niya na pagka-graduate niya ng college, ganyan. Sabi ko, B, balik na ako ng college talaga. Sabi ko, ganyan, ganyan. Kaya yun, ang dami-daming away talaga. And then, hinahag niya ako. Umiyak siya dito eh. Umiyak siya dito dahil may tumatawag sa telepono nito na ipa-cancel raw yung kasal. Ganyan-ganyan. And then, sabi ni mama, anong susuotin ko? Inaabot na tayo ng tanghali. Hindi ko na alam. Hindi na ako nagpalinis ng kuko. Tapos yun, sabi ko, magbihis na kahit anong suot dahil tuloy na to. And then, sabi naman ni mama, desidido ba kayong harapin ang taga-Caloocan, ganyan-ganyan, at doon sa mga naanakan pa niya? Alam ni mama, sabi ko, bahala na, hanapin sila kung saan sila. And sabi ni mama, di ba maganda siya? Sabi ko, maganda. Ang problema, kaya niya akong pabagsakin. Yun ang tanong. Tapos biglang tatakbo ako sa kwarto and naiiyak ako. Sabi ko, bakit naging tayo pa talaga? Ang hirap naman ng mga kalaban, masyadong mayaman, naka 4 wheels sila lahat. And some of them is already a politician and already in the university. So, ayun. So, sinabi niya, be natural and be yourself and introduce who you are and your cities and your hometown. So, ayun. Kaya sabi ko, ay Cotabato City, Mindanao, ganyan-ganyan. Elementary, high school, and college. So, ayun. Yun ang sinabi niya. Pag wala na raw yung kaluluwa niya sa katawan, sabihin ko na ako ay taga-probinsya at hindi taga-Maynila. So, ayun. So, ito yung mga pictura namin. Ang payat ko niyan. And, ayan, kayo nang maghusga. Itong damit na to, ayaw niya suotin. And sabi ko, bagay sa kanyang... Sabi ko, bagay sa kanya yung mga pang-action star na ganyan. And then, nung sinuot niya to, umuwi kami ng Pilipinas, sinabihan ng mga kapatid niya na parang sinasapian ng mga... Para raw sinasapian ng pag-sumo wrestler ang mga outfitan talaga, parang magbo-boxing raw sa tansang kami. Shout out sa taga Cavite. Ano ba yan? So, ayun. Galit na galit siya. Sabi, ayoko na suotin to, Bea. Huwag mo na pasuot sa akin to. Sabi ko, ano ba? Tapos, buhay pa si mama nun. Sabi ko, ma, dahil sa damit, nag-aaway naman. Sabi, ay nako, Jasmine, kahit mawala ako, pasuotin mo siya maayos. Hindi bagay sa kanya. Hindi siya tatambay sa payatas talaga. Dahil tumambay rin sila sa payatas. Sabi nga, ang gwapo niya, hindi bagay sa kanya maging basura. Hindi siya professional na siya, umayos siya. Walang baby bottle milk dito sa Caloocan.
galit na galit siya, galit na galit siya. Sabi niya, pag bumalik siya sa parang bata ang pag-iisip, saktan mo, ganyan, 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 lalo na pag wala ako. So, ito yung mga anak namin, and hanggang ngayon, ngayong year na to, tingnan nyo naman, lumaki na sila, nagsimula sila sa ganyan. Sila pa rin hanggang ngayon. Nagtatago nga, hindi nagsabi ng plight nila pabalik eh. So, ayun, very different person na siya ngayon. Kung buhay si mama ngayon, nagsumbong na naman ako na nag-iba na ang ugali niya. So, ayun, baka pumunta sa mga kaibigan na sinabi ni mama na huwag puntahan. Tapos nag-usap-usap, hindi naman nakauwi. Yun ang problema kasi ng asawa ko pag nakainom siya. Nagkakaroon siya ng parang parang nag-iiba ang utak